Hello guys, magandang araw sa inyo. So nandito ulit tayo sa Ayala Mall. Yan, dito sa Vermosa. So yan, dyan kami pumunta sa Pick Up Coffee after ng training namin kasi yan. Magkakape kami. No? So anyway, for this video naman po, babadcheck naman natin ito. Ito yung Pogi Rigid MTB ni Idol Rob Guarin. Yan, so i-check natin ngayon yung specs ng kanya Rigid MTB. So Idol Rob, no? Before tayo mag-start, tanong muna kita. Pasensya na, hinala ko. Kailan mo ba nabuo itong ano mo? Rigid MTB mo? Etong forever frame po, this November lang. Pero yung yung buong bike. November lang po. Okay. So, meron ka bang ibang mga ginamit before bago itong Rigid MTB? Naka-rigid din po ako dati kaso tricks. Trings naman. Oo po. Okay, so ito yung parang pangalawang build mo. Pangalawang build. Ayun. So far, bukod sa Vermosa, saan mo na na-ride to? Etong forever po, ang ano, sa palok mo, walang palang po. Kapag ano, kunwari bakasyon, meron ka bang napupusong dream ride? Laguna Loop. Yan, Laguna Loop, no? Ayun nga, ito nga yung general background sa kanyang Rigid MTB. So mag-start muna tayo sa kanyang XC Hardtail Mountain Bike Frame. Ayan, forever 29ers small po. 290 to 290 series. yan, 290 series na model, no? Opo. 29ers small po siya. Small. Alam mo ba yung seat tube nito? 16 ba yan? O 15.5? Hindi ko po sure, pero ang sa seat post niya po kasi 31.6 po. Yung ano, yung seat, yung Seat clamp. yung seat, Opo. yung ito, seat tube. Yan, aluminum nga, no? Opo. 29er din, tapered ba to? Opo, tapered po. Tapered yung head tube. Yan, yung sa internal routing, sa FD tsaka sa RD internal, external sa rear brakes. Pang BSA threaded na bottom bracket shelling niya, pang 31.6 mm diameter na seat post. Quick release yung drop out. Then ang disc brake caliper mount naman yan ay post mount. Yan, so next naman sa kanyang MTB Rigid Fork, ito yung bagong labas na model, no, latest. Ito pa rin yung latest na mounting peak RGF 627, 27.5 na hindi suspension corrected. So 29 na rin yung gulong niya. Mamaya tingnan natin yung clearance. Aluminum 6061. Lagi ko na lang sa screen yung crown length at saka yung blade length nito. Then yung steerer tube nito, since na ang dropout nito ay pang quick release. Yan, ito ay straight steerer tube. Then ang disc brake caliper mount din naman yan ay post mount. Yan, sa kanyang sa cockpit, ito kanyang MTB handlebar. Hasfeld, Trubative Hasfeld na aluminum, 31.8 mm na diameter. Halos wala ng box whip, no? Minimal, wala na. Straight lang. Gaano pala kalapad ito? Pag sa kamay, nasa ano lang po, 3 tangkal na lang po yan. Siguro mga sinlapad lang nito sa akin, 580 mm. Then ito, yung grips mo. In-speed po. In-speed. Ito pala. Kasama to, no? Opo. In-speed na grips na silicone. Yung sa stem mo, ito kasi Trident GX10 yata to. Opo. 70 mm po. Negative 70. Ayun. Ano ilan ulit? 70 mm. Ayun, 70 mm haba. Negative 17. 17 po. Yung angle. Then yung tapered headset naman, Ragusa. Tago-usap ba lang? Ragusa na silver bearings. 44-55 mm po. Ayun, 44-55. Sa seat clamp naman, ito yung in-speed na aluminum. Allen bolt type, 34.9 mm ang diameter. Yung seat post naman niya, ano to, Sagbit Concord? Concord po. Yun, na aluminum, 31.8 mm, 31.6 mm ang taba. 400 ba to? O 350 lang? Parang, kasi ano, ito na po yung 400. clearance niya. Yan na. Ayan na po yung sagad. Yun yung sagad, no? Pili ko mga 400 to, ang haba. Then, zero setback na may dual bolt clamping system. Sa saddle naman, Ito yung hindi ko po mahanap na brand since kinuha ko lang po sa marketplace. okay. Hindi po siya Pero nakalagay dito Need for Speed, no? Oo po. Na may butas sa gitna, less lambot kasi manipis ang foam. Pero sobra, no? Hindi naman sobra, tama lang yung pagka-flex. Then steel railings. So ano yung feedback mo dito sa saddle mo? Masarap. Mas maano po siya. Mas convenient po sana. Yung comfortable? Opo. Yan, so Kasi nakaraan yung foam ko na yung mosaic po, medyo masakit sa petan. yung Compare mosaic, po dito. yung wala butas sa gitna yun, di ba? Opo. Yun. Tapos medyo po, mas komportable po ako dito since nakakayuko po ako ng konti. Okay, so ito yung feedback na dito, no? So proceed naman tayo sa drivetrain, yan na, pambansang drivetrain dito, one by, so wala kayong makikita na front shifter, front derailleur, at saka extra chain rings. Yung kanyang rear shifter, Shimano Diore, M4100 po. Yes, M4100 na 10 speed. Sa naman, sa crank, kanyang crank, pambansang MTB crank na IXF
ISF Jankul na Halotech, pang 4 post belt na pang 3x, 104 BCD sa dalawang chain rings, then 64 BCD para sa grand ring, 170mm ang crank arm, BB52 yata yung bottom bracket mo. Shimano BB52 po. Yan. Next naman, yung chain ring po. yung chain ring niya 1x na rounded na 3080 Matsu. Yung RB clipless pedals na masabi mo sagmit mo. Submit po. Yan, sagmit. RB clipless pedals. Yung sa chain mo, Ragusa pa lang po. Ragusa R10 ba to? Pang 10 speed po. pang 10 speed na Ragusa. Yung yung cassette sprocket mo na pang MTB. Sunshine 10 speed po, 1142. Ayun, 1142 Sunshine 10 speed. Yung kanyang rear derailleur M5 120 to, di ba? Opo. Na pwede sa 10 or 11 speed. So naka-tune up to sa 10 speed. Yan, ito yung sa drivetrain setup ng kanyang poging MTB. Sa wheelset naman, ito yung kanyang gulong, CSTTires.com na 29 by 2.1 na warbid na Exitar. Pero yung gulong niya mukha ng mukha ng semi-slick. So tingnan natin yung clearance. Yan, malaki pa. Kahit napalitan to ng bago, yung may knobs, pasado pa rin yan. Yan, so kailan ka magpapalit ng gulong? Christmas po. Naantay lang po yung allowance. Ayun, malapit na isang linggo na lang. Hindi, may isang linggo na lang. Ayun, so yan yung ganyang gulong no. Sa wheels, sa rims mo naman. Stock po ng trims to, sir. Okay. Stock ng Trix aluminum double wall 32. Opo. 30 holes. Yung sa rayos mo. Ragusa rin po. Yung Ragusa din sa hubs naman. Ano to? Genova Mars po. Genova Mars. Opo. Ilang poles to? 6 pulse straight tip daw po. Yun po yung nakalagay. Okay. Sa Yun. Shopee. Kasi type of rear body, seal bearing. So check natin yung tunog nito idol kapag naka-free wheel. Tahimik lang po. Okay nga yan eh. Mas okay pa yan. Sakto lang tunog mo. Yan guys, yun yung tunog ng Genova Mars MTB hubs kapag naka-free wheel. Yan, okay na no. Then last na lang sa brake set. Parang, hindi. Ibang Shimano to. M355. Opo, M355 po. Ng series. Shimano, ito yung sinaunang Shimano ng series na M355 hydraulic brakes and dual piston. Lasa lang sa kanya rotors, yung para sa mga rotors. Sagmit Edison na 160mm ang diameter, harap tsaka likuran. Parehas na fixed type and bolt type disc brake rotors. Then ang timbang naman ito nasa 12.13 kilograms. Yan, okay na rin yan sa ganyang setup ng rigid MTB na all aluminum. So idol pala, magkano yung total cost nito? Estimated lang. Nasa 10 na din po ata. Okay na rin yun, budget na yun, 10,000. Yan, murang-mura na pala ito na build niya, no? Kasi ang brand nyo lang po dyan, yung Ford. plus drivetrain po. Drive. Iban sa cogs tsaka sa chain po. Oo. Yun lang. Pero ganda na. Tsaka mukhang sakto lang yung frame mo sa height mo. Mukhang sakto na rin yan. Magpapalit din po ng pillars po tas ng rims. Kasi siguro mga 2 to 3 grams roughly yung igagaan kada isang spoke. So marami yan, maraming ilang grams 2 to 3 grams times 32. Laki nun. Ayan, so magana. So ito nga guys, ito nga yung Forever 290 series no na rigid MTB ni Idol no. And that's it for this video. So kung meron kayo tanong regarding dito sa kanya poging rigid MTB, i-comment na lang ninyo sa comment section down below. So Idol, shoutout ka na. Shoutout lang po sa girlfriend ko po, kay Nicole. Di po ako nagpaalam. Okay lang. Kasi kay mama po na siya po yung gumastos dito. Thank you mama. Ayun. Ingat Ilan taon ka na? Nakataon ka pa lang ba? 21 po. 21. Opo. Batang bata pa. So yan, thank you Thank you po. Yan guys, maraming salamat sa inyo panonood. And don't forget to subscribe yung YouTube channel. Pakiclick na lang yung notification button para matotally notify kayo. Yan guys, maraming salamat sa inyo and ready po din nyo.